Sa nakaraang kwento natin ay lumingon si Jupiter sa mga living armor na humahabol sa kanya, at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa isip ni Ash, malinaw na ang desisyon, anumang paraan ang piliin, ang mga halimaw ay nais lamang patayin ang mga tao sa kanilang harapan. Tinitigan niya ang eksena sa harap, mga nilalang na nagkukumpulan sa makitid na pasilyo na nabuo dahil sa mga pader na itinayo sa bungad. Eksaktong-eksakto ito sa kanyang plano. Kung tinakpan lang nila ang daan, marahas lang nababanggain ng mga halimaw ang mga harang. Pero dahil sa makitid na espasyo, napilitan ang mga ito na magtipon sa isang siksik na hanay. Itinaas ni Ash ang kanyang kamay at sumigaw upang ihudyat sa lahat na maghanda na sa pagpapaputok. Habang pinagmamasdan niya ang mga halimaw, napansin niyang lalo pang umiiksi ang hanay ng mga ito at nababawasan ang kakayahang gumalaw. Lumakad siya palapit sa gilid ng pader at sinabi sa mga sundalo na sapat na ang paghihintay. Itinuro niya ang kanyang kamay pasulong kasabay ng malawak na ngiti at isang malakas na utos, huwag magtipid ng bala, paputok agad. Sa utos na yun, sabay-sabay na pinaputukan ng mga sundalo ang mga halimaw. Patuloy ang walang humpay na pagputok ng mga kanyan mula sa iba't ibang direksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, napalingon ang mga living armor sa ere at nakita ang mga bala na papalapit. Sunod-sunod na pagsabog ang tumama sa kanilang hanay. Sa isip ni Ash, ito ang batayang estratehiya sa isang larong defensive. Sunod-sunod na proyektil ang tumatama sa mga kaaway, at bawat pagsabog ay naglalagas sa kanilang bilang. Sa makitid na espasyo kung saan sila nagsisiksikan, mas matindi ang pinsalang idinudulot ng mga bala. Para kay Ash, ito ang tinatawag na path control, ang zona ng kamatayan. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at sumigaw sa mga sundalo na huwag titigil sa pagpapaputok. Katabi niya si Damon na may hawak na pana at nakamasid sa mga halimaw. Inilahad nito ang obserbasyon na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, baka sapat na ito upang mapigilan ang mga halimaw. Ngunit si Ash ay seryoso ang ekspresyon. Alam niyang hindi pa yun ang katapusan. Maya-maya pa, ang mga living armor na may malalaking armas ay nagsimulang magtipon. Mula sa ilalim ng kanilang mga helmet ay lumitaw ang nakakasilaw na enerhiya habang sila'y pumorma at ginamit ang kanilang mga kalasag upang maprotektahan ang sarili laban sa mga sabog mula sa lahat ng panig. Habang tinitingnan nito ni Ash, may ngiti siya sa labi ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niyang hindi magiging ganun kadali ang lahat, matitibay ang mga halimaw na ito. Ngunit inasahan na niya ito. Agad siyang lumingon at sumigaw kay Lily, na agad namang sumunod sa utos ng kanyang kamahalan. Buo ang loob ni Lily nang sabihin niyang kailangang paganahin ang gravity field artifact. Isang metal na bilog ang lumitaw sa ibabaw ng malaking bola na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Mula rito ay lumaganap ang napakalakas na enerhiya. Ang dalawang salamangkero na kumokontrol sa artifact ay sabay na nagpahayag na handa na ang lahat. Lumitaw ang isang dome na gawa sa enerhiya sa paligid ng ilang hanay ng mga living armor na may kalasag. Sa loob ng dome, nagsimulang bumagal ang kilos ng mga halimaw dahil sa bigat ng grabidad. Muli, sumigaw si Ash, ngayon ay mas mahihirapan na silang gumalaw. Tinawag niya si Lucas, na agad tumugon at sumigaw rin na kailangang ihanda ang mga balista. Kumilos agad ang mga sundalo upang itutok ang mga baliste sa tamang direksyon. Lahat ng baliste sa pader ng lungsod ay inihanda at tinutok sa mga halimaw. Itinaas ni Lucas ang kanyang espada at nag-utos na itutok ang mga sandata sa mga nilalang. Kasabay ng kanyang hudyat, pinakawalan ng mga sundalo ang malalaking palaso mula sa mga balista. Tumagos ang mga ito sa mga kalasag ng living armor at winasak ang kanilang katawan. Marami sa mga bala ang tumama sa target at nagdulot ng matinding pinsala sa mga halimaw na may malalakas na panangga. Pinanood ni Ash ang buong eksena sa labanan at sa kanyang isipan, tiyak na madaragdagan pa ang pinsala sa tulong ng kombinasyon ng artifact at mga balista. Lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ngunit habang abala siya sa pagmamasid, isang sundalo ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanya, may kaba sa tinig at ingay sa bawat hakbang. Paglapit nito sa harapan ni Ash, may dala itong balita,
may mga halimaw na nagsisimulang lumibot sa paligid ng mga pader. Nagulat si Ash sa narinig. Napalingon siya sa labanan at agad niyang napansin ang isang pangkat ng living armor na dumaraan sa pagitan ng mga kahoy na pader at patungong kabaligtarang direksyon. Mariin niyang pinagkagat ang kanyang mga ngipin sa galit, inaasahan na niyang maaaring mangyari ito, ngunit mas marami ang mga halimaw kaysa sa kanyang inaakala. Mabilis niyang tinawag si Jupiter, na kasama ang kanyang unit ay nakapwesto malapit sa pader. Mula sa itaas ay tinanaw siya ni Ash at malakas na inutusan na harangin ang mga living armor na papasok mula sa kanan ng mga harang. Kailangang sagupain at sabayang umatras ng kanyang grupo. Ngumiti si Jupiter at sinabing susundin niya ang utos. Agad silang pumihit kasama ang kanyang unit at tumakbo sa direksyon ng mga kalaban. Habang humahagibis, sigaw niya na magsisimula na ang tunay na laban. Mula sa kabilang panig ay sumugod ang ilan sa mga halimaw na may iba't ibang uri ng sandata, mabilis at may kasamang malalakas na tunog. Itinaas ni Jupiter ang kanyang kamay, at dito'y namuo ang napakalakas na kidlat. Mula sa kanyang bibig, isang malakas na sigaw ang lumabas bago niya pinakawalan ang matinding lintik na bumagsak sa mga halimaw. Pinagmamasdan nito ni Ash habang iniisip na maayos ang takbo ng labanan, bahagi ito ng plano, at si Jupiter ang baalang tumapos sa bahaging iyon. Ang natitira na lang ay ang mga kalabang naglilibot sa kaliwang bahagi. Mabilis siyang lumingon at tinawag si Damon sa malakas na tinig, na siyang ikinagulat ng binata. Mula sa kanyang mukha, mababakas ang lalim ng responsibilidad sa susunod na hakbang. Inatasan ni Ash si Damon na barilin ang mga halimaw na papalapit mula sa kaliwa. Tumango si Damon at seryosong huminga ng malalim. Itinutok niya ang kanyang pana, at sa isang iglap ay pinakawalan ng isang palasong may enerhiya. Lumipad ito ng mabilis, tumama sa helmet ng isang living armor, at agad itong nanginig ng matindi bago gumuho at bumagsak sa lupa. Nagulat ang mga sundalong nakapaligid sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, ngumiti si Damon at masayang sinabing nakuha niya ito. Tinitigan siya ni Ash na may ngiti sa labi habang iniisip na hindi niya inaakalang kaya palang durugin ng palasong yun ang kaluluwa ng isang multo, ganun kalakas ang abilidad na yun. Muli niyang tinanaw ang kabuuan ng labanan, ang gitna ay nananatiling death zone, sa kanan ay si Jupiter ang may kontrol, sa kaliwa naman si Damon. Tiningnan niya ang counter sa system window, malapit na silang makapatay ng mahigit 500 halimaw. Napangiti siya. Kung ganito ang takbo, magiging maayos ang lahat, hanggat hindi pa lumalabas ang boss. Bagamat kapos sa oras, ramdam niyang sulit ang lahat ng paghahanda. Ngunit may biglang kumagit sa atensyon ni Ash, ang mga labi ng kaluluwang lumalabas sa mga napatay na halimaw ay nagsimulang magsama-sama sa iisang direksyon. Tumaas ang kanyang paningin at nakita kung paano ito nagtipon-tipon sa iisang punto, na para bang may isinisilang. Iniisip niyang, wala namang ganito sa laro dati Tumunog ang sistema at lumitaw ang notification, number of kills, 500. Lahat ng kaluluwang yun ay bumuo ng isang mukha na may masamang ngiti. Napatitig si Ash ng mariin. Hindi niya inaasahang makikita ito. Sa screen ng sistema, lumitaw ang mensaheng nagsasabing ito ay isang ghostly night, antas 25. Alam niya kung ano ito, ang boss monster ng Living Armor Legion. Ang pinagmumula ng lakas ng mga halimaw na ito. Malakas ang Legion, ngunit mas delikado ang pangalawang yugto ng labanan, kahit mawasak ang buong hukbo, lalabas ang boss. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa nga nila natatapos ang hukbo, pero lumitaw na agad ang Ghostly Knight. Ang kakaiba, hindi ito agad umatake. Hindi rin ito gumamit ng kahit anong debuff o malawakang kakayahan. Basta't nanatili lang itong nakalutang sa himpapawid, tahimik pero nakakakilabot. Ngunit hindi ito laro, totoong buhay ito. Mula sa ibaba, narinig ni Ash ang mga sigaw ng mga sundalo, nanginginig ang tinig sa takot habang nagtatanong kung anong nilalang ang nasa itaas. Tinitigan niya ang kalangitan, at sa kanyang isipan, malinaw, kahit ang biglaang paglitaw lamang ng dambuhalang halimaw ay sapat na upang manginig sa sindak ang buong hukbo. Nagsimula ng magpanik ang mga sundalo. Mabilis na nilaibat ng tingin ni Ash ang paligid at napagtanto niyang delikado na ang sitwasyon.
Ito ang malinaw na kaibahan ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng digmaan laban sa mga halimaw, ang hilakbot na dala ng nilalang na animoy mismong anyo ng kasuklam-suklam na kamatayan. Ang simpleng paglitaw pa lamang ng boss ay sapat na upang matakot hanggang sa buto ang mga kawal. Dahil dito, bumagsak ang kahusayan ng frontline sa wala. Ngunit hindi lang mga tao ang natakot. Pati ang kabayo na sinasakyan ni Jupiter ay biglang nagwala matapos makita ang dambuhalang halimaw, nag-aalburoto ito, sumisipa at nagsisigaw sa takot. Nabigla si Jupiter sa biglang reaksyon ng kanyang kabayo, nawala ng balanse, at nahulog mula sa sinasakyan. Bumagsak siya sa kanyang likod, at malakas na tumama ang kanyang ulo sa lupa. Hindi pinalampas ng mga halimaw ang pagkakataon. Maraming living armor na sanay dapat pinipigilan ni Jupiter ang agad na lumapit patungo sa kanya. Nakahiga si Jupiter sa lupa, nakatitig sa kanila habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Galit ang nasa kanyang mga mata, ngunit alam niyang masama ang lagay. Sa kabilang banda, naramdaman na rin ni Ash ang takot na unti-unting lumalamon sa kanya. Mula sa pader ay pinanood niya ang nangyayari. Mahigpit ang kanyang panga habang iniisip na nasa sagad na ang kanilang depensa. Kitang-kita niya ang dambuhalang hukbo ng halimaw na tumatakbo patungo kay Jupiter na ngayon ay wala ng malay. Alam niyang papatayin ng mga ito ang sinumang nasa harap nila. Ngunit hindi umatras ang grupo ni Jupiter. Mabilis silang bumaba sa mga kabayo, nagsama-sama, at isa sa kanila ang sumigaw na dapat silang bumuo ng pangdepensang pormasayon. Tumindig silang lahat sa harap ng mga halimaw, mga sandata sa kamay, at buong tapang na ipinahayag na kailangan nilang protektahan ang salamangkera. Pinagmasdan nito ni Ash mula sa itaas, ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Sa kanyang isipan, malinaw, si Jupiter, ang pangunahing puwersa sa unang antas, at ang kanyang buong grupo ay nanganganib ngayon. Tinawag siya ni Lucas mula sa kabilang dako at sinabing kailangan na nilang itutok ang mga kanyan patungo sa posisyon ng grupo ni Jupiter upang tulungan sila. Lumingon si Ash, bakas ang pangamba sa kanyang mukha, ngunit mariin niyang tinanggihan ang mungkahi. Sigaw niya, kailangang manatiling buo ang death zone dahil kung wala ito, mas marami ang makakalusot na halimaw. Gustong kumontra ni Lucas ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Ash. Sa kanyang isipan, alam niyang nabigla rin ng mga sundalo sa pader sa biglaang paglitaw ng boss. Bumababa ang bilang ng mga kanyan at balista na nagpapaputok. Maging ang mga depensang tila walang puwang noon, ay isa-isa nang nabubutas. Muling sumigaw si Ash, inuutusan ng mga sundalo na ibalik ang konsentrasyon sa pagpapaputok. Nasisira na ang kanilang pokus, at kailangan nila itong bawiin bago tuluyang bumagsak ang depensa. Tumango si Lucas at sumunod sa utos ng kanyang kamahalan. Tahimik na humingi ng paumanhin si Ash sa kanyang isipan kay Jupiter. Iniisip niyang kailangan nitong magtagal pa ng kaunti. Alam niyang wala sa plano ang mga nangyayari, ngunit wala siyang magagawa kundi magtiwala na kakayanin ni Jupiter. Maya-maya, bumukas ang mga mata ni Jupiter at napasigaw siya. Agad siyang bumangon, hawak ang kanyang ulo dulot ng matinding sakit. Napansin niya ang dugong dumidikit sa kanyang palad at naisip na ito na ba ang edad para sa ganitong mga sakit. Maya-maya pa'y isang kasamahan mula sa kanyang unit ang lumapit sa kanya, at buong lakas na nagsabing kailangan nila siya ngayon. Tumingin si Jupiter sa paligid at nakita ang kanyang mga kasamahan na kasalukuyang nakikipaglaban sa maraming halimaw. Pinilit niyang tumayo, hawak pa rin ang ulo habang iniinda ang sakit. Nakakainis na sitwasyon, aniya sa sarili. Mukhang hindi pa talaga panahon para umupo at magpahinga. Sigaw ng lalaki mula sa kanyang grupo, parating na raw ang rescue squad. Kailangan lang nilang tumagal. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang biglang lumitaw ang isang living armor mula sa gilid, mabilis at maingay. Mabilis na lumingon ang lalaki at hinarang ang pag-atake gamit ang isang malakas na hampas ng kanyang maso sa helmet ng halimaw. Nabali ang helmet nito sa lakas ng tama, ngunit nanatili itong nakatayo, nakahawak pa rin sa kanyang sandata, handang umatake muli. Lubhang nagulat ang lalaki sa nangyari. Napasigaw siya at nagtanong kung anong klaseng halimaw ang kayang tumanggap ng ganoong kalakas na atake. Ngunit biglang napatigil si Jupiter.
May napansin siyang kakaiba at agad na sumigaw sa lalaki na lumingon ito sa likod. Hindi pa man nakakapihit ang lalaki ay bigla na lamang siyang tinuhag ng isang sibat. Napakapit siya sa tiyan at napasukan ng dugo dahil sa pinsalang natamo. Nang makalingon siya, litaw sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Hindi niya akalaing may umatake mula sa likod. Sigurado siyang patay na ang lahat ng halimaw sa direksyong yun. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang isang living armor na wala na ang ibabang bahagi ng katawan ngunit patuloy pa rin sa paggalaw. Papalapit na sana siyang magsalita, ngunit hindi niya napansin ang mga halimaw na dumarating mula sa kabilang panig. Sabay-sabay siyang inatake ng mga ito at napasigaw siya sa sakit. Humihingi siya ng tulong habang pinupuluputan ng mga halimaw. Nagngingit-ngit sa galit si Jupiter. Sumigaw siya na wawasakin niya ang mga halimaw na yon. Pasimulang gagamitin na sana niya ang kanyang mahika ngunit natigilan siya. May kakaiba siyang naramdaman. Tumingin siya sa kanyang kamay habang kumakabog ang dibdib at napansin na may mali sa kontrol niya sa kanyang kapangyarihan. Samantala, isa sa mga babae sa kanyang grupo ang dinakma ng maraming halimaw. Halos mamatay ito sa takot habang nagsisisigaw, nakikiusap sa mga halimaw na palayain siya. Ngunit walang awa ang mga ito. Pinagsasaksak siya ng kanilang mga sandata at bumulwak ang dugo sa kanyang mga sugat. Pinanood ito ng isa pang kasapi ng grupo, nanginginig sa tensyon at hindi makagalaw sa pagkabigla. Sa halip na lumaban, ibinagsak nito ang kanyang kalasag at tumakbo palayo sa labanan habang sumisigaw. Ang living armor na halos durog na ang katawan ay humawak pa rin sa kanyang sibat. Sa gitna ng mga tunog ng metal, inihagis nito ang sibat ng buong lakas. Sa isang iglap, umabot ito sa tumatakas na lalaki at tumagos sa kanyang katawan. Pinanood ni Jupiter kung paanong bumagsak ang lalaki sa lupa, may sibat na nakabaon sa kanyang likuran. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabasag ang maliit na pader ng depensa na pinanghahawakan ng ilang mandirigma. At doon niya naramdaman ang tunay na lakas ng mga living armor. Ang amoy ng kalawang na bakal at bulok na tubig ay bumalat sa paligid, amoy ito ng mga nalunod na kaluluwa. Pinilit ni Jupiter na buuin muli ang sarili. Pinakawalan niya ang kidlat sa kanyang kamay habang sinasabi na sana'y nanatili na lang ang mga ito sa lawa. Tinitigan niya ang mga halimaw sa harapan niya, galit, at malakas na sinabi na ayaw nga ba talaga ng mga halimaw na ito na matahimik siyang kumita ng pera sa kanyang katandaan. Bumuga siya ng malalakas na kidlat na tumama sa mga halimaw na nasa harapan niya. Ang mga halimaw na dati ng sugatan ay biglang natigil sa paggalaw. Unti-unting naglaho ang enerhiya sa kanilang katawan. Humihingal si Jupiter sa matinding pagod. Napaisip siya na hindi katulad ng dati ang kidlat na pinakawalan niya ngayon. Mahina ito. Tinignan niya ang malapit ng dumating na bagong alon ng mga halimaw. Pakiramdam niya ito na ang wakas. Tinawag niya ang isa pang natitirang lalaki mula sa kanyang grupo. Malakas siyang sumigaw, sinabing kailangang tumakas ito. Lumingon ang lalaki, may hawak na sibat, at nagtanong kung ano ang sinabi niya. Muling sumigaw si Jupiter, mas mariin ngayon. Kahit isa lang daw sa kanila ay dapat mabuhay. Bibigyan niya ito ng oras gamit ang kanyang mahika, kaya kailangan itong tumakas hanggat may pagkakataon pa. Ngunit sumigaw rin ang lalaki. Hindi raw niya kailanman gagawin yon. Mas pipiliin pa niyang manatili at hintayin ang rescue team. Isa siyang salamangkera, aniya. Kailangan niyang atakihin ang mga halimaw gamit ang kanyang kidlat. Lubhang nagulat si Jupiter sa narinig at napatitig siya sa binatang may hawak ng sibat. Mula sa pagkakatindig, pumorma ito at malakas na sinabi na dalawa sa gabay ng mga bayarang sundalo ay kailanman ay huwag lalayo sa tabi ng salamangkero. Taglay ang determinasyon sa mukha, idiniin pa niya na kaysa subukang tumakas ng walang kabayo, mas mainam na subukang mabuhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya. Tahimik si Jupiter sa loob ng ilang segundo habang pinagmamasdan ang kabataang ito. Umubra ang taktika ng binatang mercenaryo. Hindi niya pinapatay ang mga living armor ngunit pinapalayo at pinabagsak gamit ang kanyang sibat habang pinananatili ang distansya. Lumingon ang lalaki at malakas na sinabi na sisikapin niyang magtagal kaya dapat maghanda na siya ng panibagong mahika.
Mula sa pader ay nagpaputok si Damien ng kanyang pana upang tulungan sila kahit papaano, ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang tuluyang paglusob ng mga halimaw. Nang tuluyan ang nakapaghanda si Jupiter ng sapat na mana para magpakawala ng ulan ng kidlat, doon na tinuhag ng mga sibat ng halimaw ang katawan ng binata. Nagngingit-ngit sa galit si Jupiter at malakas na sinabi na dapat nang mamatay ang mga halimaw na ito. Pinakawalan niya ang kanyang mahika at sunod-sunod na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Nakatayo siyang tahimik, nakatingin sa katawan ng huling kasapi ng kanyang grupo at napaisip kung sakaling isang segundo pa ang agwat, maaaring nasagip niya ito. Nakahiga sa lupa ang lalaki, umuubo ng dugo habang nanginginig sa matinding sakit at umiiyak. Masyado nang matanda si Jupiter para maalala ang bawat kamatayan sa harapan ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ito, may bahid ng lungkot sa mukha, at tinawag ang baguhan. Tinanong niya kung ano ang unang alituntunin ng isang bayarang sundalo. Nagulat ang lalaki sa tanong. Lumingon siya sa kanya, tumulo ang luha sa katahimikan, at dahan-daang sinagot na ang unang tuntunin ay huwag tumanggap ng misyon na may kaina-hinalang malaking bayad. Pagkasabi nito ay unti-unti nang lumabo ang kanyang paningin, at sa huling hininga ay tinawag ang kanyang ina bago tuluyang mamatay. Tiningnan ni Jupiter ang papalapit na alon ng mga halimaw at nagsalita sa bata, sinabing ang mga tuntunin niya ay hanggal at inosente. Hindi siya magiging matagumpay kung iyon ang mga paniniwala niya. Pinagdiinan ni Jupiter ang kanyang kamao kung saan namuo ang napakalakas na kidlat. Galit na galit ang kanyang mukha nang muling magsalita na kung nais ng isang tao ang yaman bilang isang mercenaryo, kung gusto niya ng kasikatan, dapat ay tumanggap lamang siya ng mga misyon na may panganib kapalit ng napakalaking bayad. Sa isang suntok mula sa kanyang mahika ay pinabagsak niya ang isang halimaw. Mabilis siyang gumalaw, pinuksa ang marami pang living armor at malakas na sinabi na kailanman ay manatiling malayo sa mga salamangkero. Huminto siya, humihingal sa matinding pagod, at sinabing ito ay dahil ang mga salamangkero ang laging nakakakuha ng lahat ng karangalan. Nanginginig ang kanyang kamay sa sakit. Dumadaloy ang dugo mula rito. May nais pa sana siyang sabihin ngunit hindi na niya natuloy. Isinubo niya ang kanyang sigarilyo, pilit na humihinga ng malalim sa pagod, at sinabing kung gusto talaga ng isang tao na mabuhay, hindi siya kailanman dapat naging isang mercenaryo. Itinaas niya ang duguan at nanghihinang kamay, nagtaka kung bakit tila wala na siyang lakas upang sindihan ang sariling sigarilyo. Bumagsak ang kanyang mga kamay. Sa harapan niya ay isang napakalaking pangkat ng mga halimaw ang papalapit. Napatingin siya rito, nag-iisip kung paano ito naging ganito. Akala niya ay maayos ang lahat. Akala niya ay nakuha na niya sa wakas ang isang trabahong may tamang bayad. Tahimik ang kanyang ekspresyon habang pinapanood ang paparating na kapahamakan. Napangiti siya ng bahagya at naisip na ganito na nga siguro matatapos ang lahat. Ngunit mula sa malayo ay mabilis na dumating si Lucas sakay ng kanyang kabayo. Mabilis ang pagtakbo nito, sumisigaw na huwag siyang gagalaw. Isinubo ni Lucas ang enerhiya sa kanyang espada at tiningnan ang mga halimaw ng may matinding galit. Habang tumatakbo sa gilid ng mga halimaw, pinagsasaksak niya ang mga ito at pinabagsak ang ilan sa isang iglap. Gulat na gulat si Jupiter sa nasaksihan. Mula sa kanyang bibig ay nalaglag ang sigarilyo. Lumingon si Lucas kay Jupiter at tiningnan siya ng may malamig na katahimikan. Ilang sandali bago ito, sa pader ng kuta, matapos ibigay ni Ash ang utos at umalis, tinapak niya sa likod ang isang sundalo. Lubhang nagulat ito sa ginawa niya. Malakas ang sigaw niya na ang mga lintik na ito ay dapat magtipon agad, tanong niya kung talagang natatakot na sila sa iisang halimaw. Bigla namang nagpaalala ang sistema na isinaaktibo na ang kasanayang di matitinag na commander. Naramdaman agad ng mga sundalo ang pagbabalik ng kanilang lakas ng loob, sumisigaw sila ng sabay-sabay na hindi na sila matatakot pa. Nabigla si Ash sa pangyayari. Tinitigan niya ang kanyang kamay kung saan lumalabas ang liwanag at lakas. Sinabi ng sistema na ang kasanayan ay nagbibigay ng resistensya laban sa kabaliwan sa lahat ng kaalyado sa loob ng 10 metro. Napaisip siya kung hindi lang ba nito pinipigil ang mga mental na debuff kundi pati na rin ang pagbagsak ng moral. Agad siyang lumingon, tinapak ang sundalo gamit ang kanyang kapa at malakas na tinawag si Lucas.
Sinabi niyang siya na ang bahala sa mga sundalo at sa muling pagtatatag ng Death Zone. Pinagkatiwalaan niya si Lucas na manguna sa pangkat ng pagsagip. Kailangang buksan ang gate at puntahan ang grupo ni Jupiter. Habang iniisip niya ito, napailing siya na parang kalokohan ang utos na yon. Ngunit hindi nag-alinlangan si Lucas. Sinabi nito na babalik siya agad at sumunod siya ng walang tanong. Pinagmasdan ni Ash ang paglayo nito sakay ng kabayo at sa isip ay taimtim na hiniling ang kaligtasan ng kaibigan. Malakas niyang sinabi sa mga sundalo na bumangon agad at gawin ang kanilang tungkulin. Sa kasalukuyan, nakatitig si Lucas kay Jupiter habang seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niya na dapat siyang kumapit ng mahigpit. Nagulat si Jupiter dahil bigla siyang hinatak nito sa kanyang kasuutan at isinakay sa likod ng kabayo. Pinwesto siya ni Lucas sa likuran nito habang mabilis silang tumatakbo palayo sa humahabol na mga halimaw. Nakarinig ng malalakas na tunog mula sa mga living armor na napansin ang kanilang pagtakas. Mabilis din na nagbagsakan ang mga sibat patungo sa kanilang direksyon. Hinugot ni Lucas ang kanyang sandata, pinagsisira ang lahat ng papalapit na sibat, at muling tumutok sa pagpapatakbo ng kabayo. Sa likod niya, tinawag ni Jupiter si Lucas at tinanong kung gusto ba nitong makilala ang kanyang apo, isa raw itong maganda at mabait na dalaga. Sumagot si Lucas na kung mayroon pa siyang natitirang lakas, mas mainam na gamitin ito sa pagpapanumbalik ng kanyang mana. Ang totoo, hindi pa naman nawawala ang mga halimaw. Napatawa si Jupiter at napaisip na para sa kanyang amo ay matamis si Lucas, ngunit para sa iba ay mas malamig pa ito sa yelo. Wala ang prinsipe ngunit tinulungan pa rin siya nito. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa ginawa ni Lucas. Sumagot ito na wala siyang kailangang ipagpasalamat dahil tinutupad lang niya ang utos ni kanyang kataas-taasan. Nakatitig sa harapan si Lucas habang malungkot ang ekspresyon sa mukha. Sa kanyang isipan ay binalikan niya ang mga kasamahan ni Jupiter na pinatay ng mga halimaw. Nasambit niya na sana'y nakarating siya ng mas maaga. Tiningnan ni Jupiter ang paligid at sinabing sa dulo na lang sila dapat magluksa. Pagkatapos ng lahat, nang makarating sila sa tarangkahan ng lungsod, galit na galit ang ekspresyon ni Jupiter. Matagal na raw siyang hindi nagalit ng ganoon. Patuloy ang pagpapaputok ng mga kanya ng mga sundalo laban sa mga halimaw. Napaisip si Ash na dahil sa kasanayang di matitinag na commander, muling naibalik ang Death Zone. Nakatingin siya sa ibaba at inisip na ligtas na ngang nakabalik si Jupiter, ngunit kapalit noon ay ang pagkawala ng 4 na mahahalagang kasama. Masyado siyang naging kumpiyansa sa kanyang karanasan sa laro. Kahit doon, kailangang bantayan ang kondisyon ng mga sundalo, dahil mayroon ding mga hindi inaasahang estado gaya ng takot at kalituhan. Ngunit sa totoong buhay, mas mahirap at mas marahas ang mga reaksyon. Ni hindi niya naisip na pati ang mga kabayo ay maaaring matakot. Napagtanto niya na sa susunod, kailangan niyang maging mas mapagmatsyag. Pinagmasdan ni Ash ang larangan ng digmaan at napaisip na ang lahat ng ito ay resulta ng apoy ng realidad na kumakalat dahil sa walang humpay na putok ng artilyeriya. Unti-unting nawawasak ang Death Zone at nagsimulang sumulong ang mga kaaway. Sa malayo ay nakita niyang nagsisiksikan ang mga halimaw habang tumatakbo malapit sa nasusunog na kahoy na mga pader, papunta sa tarangkahan ng lungsod. Nakatitig si Ash sa eksenang ito, bakas sa mukha ang pag-aalala. Napaisip siya na mula ngayon ay kakailanganin niyang lumaban mismo sa pader ng lungsod. Gusto na sana niyang tapusin ang lahat dito at ngayon. Sa Windows system, nakasaad na may 277 pang natitirang buhay na mga Oakledong mandirigma at 775 na ang napatay. Napatingin si Ash at inisip na kahit papaano'y naligas na nila ang karamihan sa mga kalaban. Kailangan niyang subukan ang anumang posibleng gawin, dahil kontrolado pa rin niya ang bahaging ito ng labanan. Lumapit si Lucas at tinawag siya upang kunin ang atensyon. Ipinabatid nitong nailigtas na niya si Ginang Jupiter. Tiningnan ni Ash si Lucas at napaisip na ayaw niyang ituring ang babae bilang isang ginang. Halata namang hindi niya gusto ang katulad nito, lalo pat pinaalis ito noon sa hukbo ng may kahihiyan. Ngunit mahusay si Lucas, at sinabi ni Ash na masaya siyang ligtas si Jupiter. Umubo si Jupiter habang tinatakpan ng bibig gamit ang kamao.
Sinabi niya kay kanyang kataas-taasan na nahihiya siya, dahil napakarami niyang pagkakamali. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kamay habang kinikilala niyang maraming batang mercenaryo ang nasawi ng walang saysay. Isa itong matinding kahihiyan para sa kanya. Sinagot siya ni Ash na wala namang sino man ang makakaalam na lilito bigla ang mga halimaw at magwawala ang mga kabayo. Hindi yun kasalanan ni Jupiter. Ngunit napatingin si Jupiter sa kanyang dagwang kamay at sinabi na hindi yun totoo. Isa siyang veterano, matagal na siya sa larangan, at dapat ay mas alam na niya kung paano kumilos ng tama sa gitna ng labanan. Pinisil niya ang kamao, mariin ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niyang dahil sa pagkukulang na ito, babayaran niya ang lahat ng nawala, anuman ang kapalit. Dadalhin niya kay Ash ang mga ulo ng mga halimaw na ito. Sinabi ni Ash na magpahinga muna siya. Kakailanganin pa nila ang kanyang lakas sa mga susunod na sandali. Sa di kalayuan ay nakita nilang rumaragasa ang napakalaking hukbo ng mga halimaw, mabilis na papalapit sa tarangkahan habang patuloy ang pagputok ng mga kanya ng mga sundalo. Tumalikod si Ash at sumigaw ng malakas na winasak na ang death zone, kaya dapat nang itigil ang pagpapaputok. Sumunod agad ang mga sundalo, at naglabasan ng makapal na usok mula sa mga baril ng kanyan. Tinawag ni Ash si Damian at sinabing dapat na siyang magpahinga. Agad siyang lumapit, hingal na hingal, at sinabi na patuloy pa ring sumusugod ang mga kalaban. Ipinatong ni Ash ang kamay sa balikat nito at sinabing may mas malalaking halimaw pa siyang dapat harapin, kaya magpahinga muna ito at manumbalik ang lakas. Tumango si Damian at sumang-ayon sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.